Okay, tuloy po natin. Bakit, sir, sabi mo kanina, palay lang lagi ang tinatanim mo dito? Kasi, sa aking sinalo, buti nung wala pang nadaang malalaking sasakyan dito, nung ang mga nadaan dito ay tricycle lang, yun, naalaman ko. Pero ngayon, nung dumami ang sasakyan, malalaki, hindi ko na tinatanong, kasi kalimitan, pag alikabukan, ang number one kong kalaban ay alikabok. Kapag ang halaman ay lagyan ng alikabok ang ibabaw ng hindi na siya makapag-produkto ng kanyang pagkain. Gawa na nasasara ng alikabok ang dahon niya. Ang nangyayari, tumitingala. Ang palay, Sa palay, kahit alikabukan yan, kasi mahaba ang kanyang shoot, Saka may tubig. may tubig pa, nakakapatuloy siya. Sir, ano pong explanation doon? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Sa tingin ko, kasi ang yung kanyang mga tinatanim, maliban sa palay, ay yung tinatawag na upland crops na nagkakaroon ng problema gawa ng alikabok, so hahadlangan yung leaves, so hindi makapag-manufacture ng food. Yun ang isa doon. Ang isa pa, mahirap ito lagyan ng upland crops kung hindi mo i-elevate kasi matutubigan na naman. Kasi yung mga upland crops na yan, bawal dyan ng tubig, ng todo. Kaya natutuyot sila kasi pag ang sili, talong, kamatis, dinamihan mo ng tubig, ay matutuyot. Masisira. Oo. Kaya ito, pag maraming tubig, hindi po pwede yun. Yan. Oh, I see. Kaya i-elevate mo ay mahirap, hindi profitable. Yun nga, ang nakikita ko rito, ma-maintain niya yung lagay ng dolomite. At saka, kung kaya niya, huwag siyang gumamit ng, hindi. Kung gagamit siya ng inorganic, yung mga synthetic, half-half lang. Konti. Ibig sabihin, konti-konti lang. Kasama yung organic fertilizer, gaya nitong halimbawa, gaya nitong coco dust. Ito ang isa pang produkto ni Sir Danny. So magka-combine yung coco dust at saka dolomite. Pwede. Pero ang magandang magka-combine, coco dust at saka yung inorganic. Inorganic. Oo, kasi ganito yan eh. Kaya tinawag yan na inorganic, gawa ng pag inilagay mo sa halaman, agad na kukuha ng yung ions, yung tinatawag na ions, na-absorb agad Ng halaman. Pero ang organic, Hindi. kailangan magdaan pa siya sa proseso ng mineralization kasi organic nga eh. Okay. Kaya matagal bago umepekto ang At saka kung nutrient size, ibig sabihin, halimbawa, gusto mo maglagay ng 10 kg nitrogen inorganic kumpara sa organic, mas doble o triple o 4 na beses ang dami ng organic. Para lang mapantayan mo yung value. Kaya yun ang doon, yun ang problema. Pero sinasabi nila ng organic fertilizer, walang side effect. Walang masyadong hindi katulad ng inorganic. Ang aking punto diyan, ang gawin natin half-half. Para walang masyadong effect. Okay. Ang Bawas. organic, bawas. Pero 50-50. ma-absorb ng halaman yung kailangan niya agad-agad. Kasi ang organic fertilizer, sinasabi nila na pag with time, sa panahon, magiging
ano to, stored. O di kaya yung natatagong taba ng lupa, dun papasok ang organic. So hindi masyadong ma-i-stress ang halaman mo kahit na may araw, gawa ng nababago ang soil structure ng organic fertilizer. Okay, Sir Dan, may mensahe ka ba pwedeng i-share sa mga audience natin? Lalo na yung mga nagtatanim ng palay, lalo na yung mga, ako'y nagulat talaga dito sa area mo na puro city na pero meron ka pa rin palayan. Mahalin natin ang pagsasaka. Mm. At kung ano ang ng pagsasaka, siya nating elaborate natin sa mga bata na nag-aaral pa para sa katunayan na ang pagkain sa ating bansa ay mosto. Mm. Okay, pero Sir Dan, pag ibebenta mo to, magkano? Mahal yan, lupa Magkano halaga nito? Wala kasi ako Milyon ang magiging pera mo dito. Wala naman ako. Kasi ang ano ko, sa mga anak ko to, at saka ang bilin ko sa mga anak ko, huwag nyo ibebenta. Ang lupa ay lupa. Mm. Kahit tukayin nyo yan, lumabas na to, lupa pa rin yan. Lupa pa rin. Sir Dan, sir, I think mag-discussion tayo na sa isang lugar. Pag-usapan natin mabuti yung rice farming, paano talaga magagamit ang dolomite tama. ng maigi, paano gamitin siya ng tama. Ituturo po natin sa ating mga viewers. Ano po? Tama. Sir, maraming salamat po. Hindi na natin mababalikan ang harvest bukas. Okay lang na ano naman natin siya na sabi natin kung ano ang kanyang practice at saka kung ano ang kanyang mga insight sa kanyang farming, sa kanyang lupa. At saka yung mga kinakailangang malaman ng farmer. Hindi basta kasi unang-una paano mo itinatanim. Transplanted ba o direct seeding? Yan ang isa. Kasi may effect yan sa pag-aabono mo. Ang source mo ng tubig. Ang ganda ng iyong bini. Kasi hindi ko mo maganda bini mo, maganda lupa mo, kung hindi naman maganda ang management ng farmer, Wala pa rin. wala pa rin. So, ang agriculture ang rice farming as agriculture ay 90% na maayos ang iyong lahat, everything, pero 10% lang ang nature, wala ka na rin. I see. Halimbawa, bumagsak ang bagyo, wala ka rin. Kaya kinakailangan mahusay ang farmer, umintindi na kung ano ang klima sa kanyang lugar. Kailan titira ang gaya nito, timing. Very timing po ito. Gawa ng biro mo, magkakatabing building, meron kang palay na ani, which is highly impossible sa city. Meron kang katabi farmer na rice field. Kakaiba. Ang alam ko nga sa inyo, kasi ako ang model farmer dito sa Siya ang naging model farmer, sir. sa Kabuyaw. Yung Kabuyaw. Isa siya naging May model award ka, farmer. sir. May award. Meron ito yung plake. Laki, walang pera. Wala, hindi ako nag-ano ng pera. Hindi ako nag-ano ng... Darating. Okay, Sir Dan, bibigyan mo ba si Sir Dan ng Dolomite? Meron. Sige, puntahan natin yung At kunan mo yung picture mo Dolomite yung doon. Dolomite. Apo. Okay, let's go po. Isang kilo. Ano po? Ano pong nangalaman? Lettuce. Oo. Ang research niya katakot-takot. Kaya Oo. Sabi ko. Ang lupa lumalabo. Sabi ko. Ang ganda nito sa Pero best pang At neutralize. saka ang kaganda ng kokodas. yung acidity, mamaya papaliwanag. Hindi lang ang lupa ko kasi maano na kumbaga sa yung Na-establish Oo. ang kanyang calcium level ay talagang Oo. protektado na yung mga Oo. palay. Wala akong nakitang insect damage. Wala. Walang damage na Wala, insect. wala. Walang disease. Oo. Yung mga blast, walang Oo, blast, rice oo. blast. O kung ano man, wala. Maganda ang inyong talagang successful Dito nga sa lupa. model farmer Dito kayo. nga sa to,
ang sala ko, panahon. Oh, yun nga. Kaya sabi ko sa iyo, weather. Oo, kaya nga ngayon testing, mag-experimentation ako na isasala ko sa ulan. Para yung ano ako ng bago pumasok na Agosto. Para ibig nyo sabihin, off-season. Oo, Off-season. Para malaki ang ano. Oo, Okay. Oo, pwede rin, off-season. para mas Basta maganda ang walang problema sa rice. Oo. Kasi ang rice, kahit na basta may konting tubig, Oo. walang problema Walang sa rice. problema. Kasi yan Pwede mo either dry and wet. Oo. Mas maganda pa nga dyan yung Yung matutuyo. matutuyo ng konti. Dapat tutubigan mo. Ayun. Ay, yung mga farmer, alam nila na maganda yon, pero hindi nila alam ang scientific explanation. Kung Dun bakit sa yun. kung bakit na Ang ano ko lang alternate doon, wetting and drying. pagka yung matutuyo-tuyo, natagalang haba ng buhay ng palay. Asan sir ang Dolomite? Ito. Doon na tayo sa restaurant. Apo. Di, bababa natin to dito. Bibigay ko to Sa kanya? O Oo, sige. yung- Hello po. Nanonood din ba kayo sir? Yan, Ismail. Tingin mo niya yan. Thank you po. Thank you sir. Thank you. Inintay niyo ba? Bumalik Oh, ayan ko. Thank you. Thank you. Thank you. Tabi ni tatay. Ano re? Yung Dolomite. Dolomite. Ire, kokodas. Ibaliktad natin eh. Teka. Bababa. Noy, Noy. Ah. Kaya, Ayun. ang nababat. Ang nababat. Oo. Kaya mo? Kaya. Oo. Kaya ho ba? Kaya. Kaya. Kaya Kokodas. niya. Yan ang bibigay ko sa'yo kaya nagdala ko. Pwede ka magtanim sa tagiliran ng bahay mo. Ah, Hindi pwede. na ho gagamit ng lupa. Yan na nga. Yan ang Ito na. gagamitin mo. Yung Taiwan Ito, mas pechay, maganda to. Lagay mo sa paso. Dolomite yan. Yan yung kokodas. Oo, kokodas yun. Oo. Lagay mo lang sa paso, Teka. sir. Noy, akitin mo. Yun na, yun na. Kunin mo na, hilahin mo na dyan. Tama tayo. Bago mo lang. Tapos. Opo. Okay, so itutuloy po natin yung kwentuhan natin. Sir Apin, Sir Dan, yung kwentuhan natin kanina, yung nakita natin yung farm ni Sir Dan ulit na sabi niyo maganda yung maganda rin yung palay niya. Stand. Oo, yung standing crop niya. At pag-uusapan natin, sir, ihimayin natin yung total, ikaw yung expert talaga sa rice. Baka makabigay tayo ng mas in-depth na discussion doon sa pagtatanim ng palay. Dahil kayo naman po ay former scientist ng IRI or ng International Rice Research Institute. At the same time, i-explain din ni Sir Dan yung inyong produkto na Dolomite at saka yung Coco Cuardas na magagamit din sa rice farming at saka sa iba pang mga crops. Okay. Sir, umpisahan po natin doon sa observation natin doon sa farm kanina. Ano po ang initial na nakita niyo doon? Una, ang nakita ko doon, base sa sinabi ni Sir Dan, Apo. yung farmer, Apo. ay nalagyan niya ng Dolomite, ilang taon na yata, ilang cropping na. At tapos, hindi na niya nalagyan. Hindi na nalagyan. Okay. So, wala siyang inilagay na anumang abono, either Organic or inorganic. Wala siyang Kaya nilagay. nga, very surprising na talagang wala ako nakitang damage ng insect or ng disease. Yung damage na nakita natin, yung humapay lang. Dahil sa tubig. Sa tubig. Na umulan. Dahil Which is sa kahapon. yung kanyang grain ay bumibigat na, tapos umulan, yun, humapay na. Kaya umapay. Oo, kaya nakita natin doon na from that, makikita natin na ang ano ng Dolomite. Doon sa insect and disease, I would say, resistance. O, kita na natin doon. Kasi ang Dolomite is talagang inoobserbahan yan on a long-term basis.
long-term effect ang ano niyan. Kaya nga, gusto kong makita kung magkakarapa siya, maglalagay siya ng dolomite uli, and then maglalagay siya ng organic fertilizer. Titingnan natin, dadagdagan pa ba ang ani niya o hindi. Kasi doon sa kanyang estado ngayon, hindi ko alam kung makakailang kaban siya per hektar. Yung kanina, yung nakita natin kanina. Ngayon. Kaya atin din ipapalo up kay Sir Dan kung aanihin na niya ngayon di ba? Bukas, nakagaano. Gaano ang kanyang yield, yung ani. So magandang ano yun. Yun pong minention niya na Sir Dan, umabot pa siya ng 170 kabans? 180. 180. Kailan kaya yun? Ilang years na kaya yun? Siguro nung bago-bago 'yon, mga 2 taon, ganun. Okay. Mga 2 taon. Ang maidagdag ko doon kay Sir Danny, Apo. posible na, gaya nung nasabi ko na, kung nung pa yon, posible na yung lupa niya, kung ang pagbabasihan natin ay fertility level, Yes, sir. Yes, mataas pa ang fertility level Mataas noon. pa rin, Kasi, habang umaani tayo ng crop, alam mo naman natin yun na nare-remove mo yung nutrients. So, kung hindi siya naglalagay ng abono, harvest siya ng Mauubos harvest, dapat yun. ay pababa ang ani niya. Kaya nga gusto kong malaman na kung makakagaano ang ani niya ngayon. Pagka bumaba, ay di, Ibig sabihin, that explains na ang fertility level niya ay Pababa na kailangang ma-revive na uli. So, yun ang ano ko doon, ang aking... Pero sir, yung standing crop niya, sabi mo maganda. Maganda kasi napuntahan namin ni Sir Dan yan Noong yan green pa. Nung Nagkita tayo. Pebrero ba yan? Antimano, dumiretso kami dyan. Dumiretso kami doon. Okay. Green pa yan. Pero sabi ko, nagkasakit following that stand, nasa maturity na. Kaya ang patagana ko, end of March. Kaya nga, ito na yun. I see. 1 month. Apo, 1 month apo, after. apo. So, normally kasi, sa rice growth stages, pagka na-reach mo na yung booting, yung paglabas na ang mga uhay, Apo. it will take about a month A month. to maturity. Kaya yun ang yun ang pinagbasihan Yung ko. milking stage po Oo, yan. pag milking stage na, and you are going to ripening. Yung tumutungo na siya, milking stage, to hard dough stage, ay yun ripening na yon. So, at least 1 month. So, kaya nasa right track siya ngayon. Okay. 1 month halos. Yung ano niya. Sir, yung isa pang observation nyo kanina, may portion na hinog na. Oo. 'Di ba? Tapos may portion na Hindi pa. Hindi pa. Kaya, doon napapasok din, sinabi ko na maaaring kasi ang farmer, gawa ng, hindi natin alam kung yun ang nangyari. Pero ang aking, ang aking speculation, nung yan ginagawa, magtatanim na, hindi masyadong na-level ang lupa. ng lupa. Oo. So, hindi masyadong na-level, isa yon. Hindi masyadong na-level. So, that explains yung differences sa fertility ng lupa and then ultimately sa growth ng crop. Yun ang ano. So what will happen doon sa mga palay na mababa versus doon sa Yung medyo mataas? mababa, yun ang lagi may tubig. Laging may tubig. Yung mataas, medyo walang halos tubig. Nawawalan, kumbaga. So, yun ang hindi maganda. So, yung tubig, yung na may maintain ng tubig, yun ang maganda. Okay. So yung pong nakita natin kanina portion na hinog na ang palay. Yun ang, Tapos meron yung isa na yung parang tabi sa daan na yes medyo po, that will take greening pa. Yes. Green pa. So kasi ang mga green, itong tabi ng daan, posible na yun ang nadadry out lagi. Yun ang nadadry out. Dry out. Yung Kaya na-delay siya. Yes. So yung kaninang dry yun, most likely walang tubig doon. Kalimitan, walang tubig. Walang tubig doon. Itong nasa gilid na green
Kalimitan, yan na nahuhunaban May tubig na yan. sisipage nung tubig from the dito. Okay. Dito ang source So, ng irrigation. dalawa ang reason doon, dahil hindi pantay yung lupa. Isa yun. Laging may tubig. Isa yun. At anong kinalaman niya doon sa fertility ng Oo. soil? Kasi pagka, halimbawa, in-scrape mo yan, parang in-scrape mo din alam mo rito eh. So, Okay. mahina ang fertility level noon. Yun ang yung mababa, taas, ganyan. Eh kasi pumupunta ka sa subsurface ng lupa, ng soil profile. So, yung mataas, yun ang But the problem is, mataas nga, maganda nga ang soil profile. Kung hindi naman bastante sa tubig, Sa tubig. wala rin. Ah. So, mga factor. Ang isa, sabi ko, yung hindi pantay. Mm. Pangalawa, dahil sa hindi pantay, so hindi mapapantay mo ang pagtutubig. Mm. Hindi pantay. Lalo na kung gagamit ka ng pamatay damo. Dapat pantay na pantay ang tubig. So, ang recommendation ngayon doon sa saka ni Farmer Dan, Oo. ililibil niya dapat, Dapat yan. during bago magtanim, last harrowing. Yes. Yung tinatawag na last harrowing, dapat pantay. Dapat Pantay, ipapantay niya. hanggat maaari. Makikita naman yun, sir, no? Makikita Kasi yun yung sa level tubig, ng tubig. no? Sa level ng tubig, yun. Kaya lang, siyempre, ang farmer, minsan unang-una, wala na siyang time, o wala na rin siyang additional expenses din yung Mm. mahaba. Ipapapantay mo. Oo. Papapantay mo, uupa ka rin. O, edi, bahala na. Total, nakatanim naman ng sasabihin niya. Madali na yung patubigyan ng malaki. O, kahit na yung medyo dun sa lower spot, malaki na tubig. Kahit dito, sanap-sanap lang. At least magkatubig. Ang palay naman, it can survive. Kahit na konti tubig o maraming tubig, it can survive. Sir Dan, sa inyo naman po, pwede nyo bang i-explain yung inyong produkto na dolomite? Yung dolomite kasi, yan million of years bago naging dolomite yan. Una, din sa tabi ng dagat, yung yung seawater, kasi magnesium yan, sa matagal ng million of years, yun yung namuo para magkaroon ng magnesium yan. Dati limestone lang yan, tapos humalo na yung tubig dun sa dagat. So yun ang magnesium, seawater. Seawater. Oo. So, lime and seawater. Ang isang diyan, ewan ko kung confirm natin kay Sir Dan, kung halimbawa calcium carbonate, meron bang chemical proseso na ginagawa to convert it to calcium magnesium carbonate? Hindi, kasi na yun eh. So yung sinasabi mo proseso sa seawater, na yun, automatic na. Automatic Parang pag na. kinuha mo By yung, nature. kinuha yung byproduct noon, dolomite na. Okay. Okay. At yung dolomite, sir, ay mineral. Para Mineral lang yan, minimina. mineral, minimina yan. Okay. Paano yun, sir? Paano nyo minimina yan? Kunin na ng bako yan, tuloy na sa gilingan. Gigilingin. No. Kaya may yun sa Bacolod na gilingan. So, pag giniling yon magiging powder, sir? Oo. Yun na yun mismo, yung Calcium carbonate. Magnesium Yun ang i-apply calcium na sa magnesium Calcium Magnesium carbonate na ilalagay sa Dolomite. lupa. So 100% natural po ito. natural yan. Walang chemical yan. Walang chemical. Wala. Okay. Tapos sir, 'di ba alam naman natin sir na may agricultural lime, 'di ba, na ginagamit doon sa palayan to neutralize yung acidity ng lupa. In fact, pati ho sa mga aquaculture, di ba? Yung mga palaisdaan, ginagamit din yon. Ano po ang pinagkaiba ng agricultural lime sa dolomite ninyo? Yung dolomite
ay yung agricultural lime, calcium carbonate lang yan. Calcium carbonate. Okay. Tapos, yung dolomite, may calcium magnesium yan. Mhm. Ang composition niyan is calcium is 34%. Tapos ang magnesium niyan 18%. Mm. So, ibig sabihin, sir, kagaya ng pagka-explain nyo, magkasama na yung dalawang mineral na yan. Oo, kaysa Doon sa pa lang. limestone. Yung Oo, element, magkasama na. yung element na yon, calcium and magnesium. Okay. So, merong iba talaga yung nakasanayan na na lime, yung ano lang yon, yung Calcium carbonate calcium lang yan. carbonate lang yon. So, mas may inam ito. Mm-mm. Mm. Ang sinasabi mo, Sir, Buddy, Apo, sir. yung calcium carbonate, yan din ang raw material sa cement factory. Which is calcium carbonate, yung apong. Kaya nga I dun see. sa mga factory ng cement, kalimitan, itinatayo yun malapit sa calcium carbonate mine. Gaya sa Binangonan Rizal. Apo, Doon, Teresa. Oh. Teresa. Makikita mo doon ang white Yes, po. strip sa mountain. Yes po. Dito sa Bulacan, meron dito. Sa Angat. Yun, meron doon. Dito pa, sa banda rito. Sa Bulacan din eh. Mm. Dito sa pataas. Sa Norsagaray. Yun, Norsogray. Di may cement factory doon eh. Apo. Yun. Mm. Meron din limestone na area doon. Mm. So talagang Magkaiba. mina pala yan. Magkaibang location yan, sir. Okay. So itong dolomite, sir, ay primarily para sa agriculture lang? Kasi Hindi. yung lime para sa semento. Hindi, yun ang base product. Base. Oo. Okay. Yung dolomite, pwede rin yan yung ginagawa ng salamin. Yung Glass. glass pwede yan. Gawa Tapos, ng calcium. yung sa yung sa tunawan naman ng bakal, pang-attract ng dumi ng bakal. Yan ang ginagamit namin sa tunawan. Matatanggal niyo yung dumi. Oo, diyan kumakapit yung dumi ng bakal. Oh. Kasi involved din si Sir Dan sa metallurgy eh. Kasi meron din siya essentially ang Marichek Corporation is sa bakal. Marami. Sa bakal. Sa dami, sir, Oo. ng bakal. venture. Oo, bakal. Okay. Paano nyo, sir, naisip o na-discover yan, yung dolomite, na Di- maganda pala siya for farming? Nung nagbakasyon ako sa Vancouver, sa Canada, sa Surrey, meron yan dolomite, may nag-spread niyan sa loam. Ngayon, nakipagdaldalan ako dun sa Canadian. Ini-spray niya yung para doon sa mga gardening. Ngayon, tinanong ko yung Canadian, sabi ko bakit meron niya for magnesium. Para tulungan yung pag-growth ng mga damo. Grass. Tapos, ni-research ko na. Tapos, isang beses, sa barko, nagtitinda ako ng balot dun eh. Kasama ng ate ko, totoo yan. May kapitan ng barko, sabi niya, yung kapatid ko meron yan dolomite, nakipag-inuman ako. Eh, siyempre, akala ko yung mga, pag ikay nasa ibang bansa, suplado yung mga Pilipino. Hindi pala. Pag akit mo sa barko, dala-dala mo yung basket ng balot, sasabihin sa'yo ng mga kababayan mo, kabayan, parinig ka at kakain tayo at ikaw pala yung Pilipino. Yun, yung palang kapitan ng barko ay kapatid ng binilhan ko ng dolomite. Kaya doon ko nabili yan. Oo. Tsaka dagdag ko lang, i-share ko na alam ni Sir Dan na ang dolomite, kailangan yan sa mga golf course Para sa damo. mapantay at mag-green. Pati sa manok. Sa golf course, kailangan Golf course. yan. Ingahagis yan eh. Oh. Sir Dan, nalito lang ako dun sa kwento mo, umakyat ka dun sa barko. Ano yung sinasabi mong nabilhan mo ng dolomite? Yung kapitan ng barko, kapatid niya yung may-ari, taga Bacolod.
nung Yun. lupa. Oo, Yun, nung lupa. Ng lupa na mayroong dolomite. Dolomite deposits. Dolomite deposits. Yun Yeah. ngayon yung binili mo, sir, yung lupa. Oo. Yes, yun. So lahat ngayon yung dolomite na Lumalabas. lumalabas ngayon nang gagaling doon Oo, sa oo. lupa kanyang- mo. Sa Oo. kanyang minahan. Lupa niya. Yun ang mabibisita sa Calatrava. Ayan, pupuntahan natin yon. Sa Negros. Oo. Opo. Okay, sir. So, paano nyo na-discover na yung kausap nyo may lupa pala siya na may dolomite? Nakipag-inuman ako doon sa doon sa kapitan ng barko. Tapos? Ayun, tapos ginawa ko, tumawag ako ng overseas sa Pilipinas. Alam din nila na dolomite ang laman ng lupa Oo, nila. alam nila. So, mayroon ng kumukuha ng dolomite sa Meron, kanila dati. meron. Oo, meron na. Saan dinadala po yan, yung dolomite Sa dati? Tubuhan. Sa Negros. Sa Negros. Ang ginagamit na talaga, sir. Importante kasi ang dolomite sa sugarcane production. Gawa ng kalimitan yan, lalo na yung mga tubers, kailangan niya ng calcium. Tubers. Yung underground tubers, Kasaba. sweet potato, Sweet kasaba. potato. At saka lalo na sugarcane, gawa kailangan ng internode, yung product ng Yung ganun-ganun niya. Oo, yung node, internode. Mm. Ibig sabihin, to increase the internode, kailangan magpo-produce ng yung tumaas ang tubo. O, kaya kailangan yun, yung calcium. So from the nakita nyo, sir, sa Negros, ginagamit sa sugarcane, paano nyo ngayon na i-connect naman sa palay? True, Mr. Amarante. Kayo na, sir. Oo. So kayo naman, sir, ginagamit nyo talaga sa research nyo sa Erie. Yes, yes. Kasi, Kasi, actually, ang iri nabili sa amin. nagsusupply yan sa kaya, Yung pala yun. that time, magkakilala na kami ni Sir Danny. Oh, I see. While nasa area ko, nag-uusap na rin kami about that. Sabi ko, kailangan yan in reducing the pH, in uplifting. Uplifting. Going the pH high. Kasi ang very low pH, detrimental sa rice production. Okay. Kaya kailangan mo, lalagyan mo ng dolomite na sinabi ko Yun sa- yun. Mula noon yun. Oh. At kanilang na prove kasi nasa market na Sir Dan yan, di ba? Malawak na ang 20 kanyang years ago market. na. Malawak na yan. 20 years ago? Yes. Yung Minamarket binida niyo niya na po na ang dolomite? nagkaroon siya ng mga ahente. Maraming ahente. Mga ahente. Yung binibida niya na San Nueva Siya nga yung Ecija. taga-lecture. Oo. Ako Ayan nga ang mga tao ko. Ako nga nagle-lecture. Bata Siya- pa kayo dito, sir. Oo. Kabata pa ako. Ayun o. Nasa 20 area years ko. ago. Ayan o. Nasa Yung area bus ko na na. naandyan. Okay, sir. Anong nangyari? Bakit Yan. ngayon ko well, hindi naman ako magsasaka. Pero bakit parang hindi na naririnig ang dolomite na importante pala sa rice farming? Maganda yung tanong na yan ni Sir Buddy. Kasi mahirap natin sagutin kasi pupunta tayo sa mga issues na although scientific, proven, pero pupunta tayo sa mga political issues. Kasi tingnan mo, simple lang. Political issues, Kasi okay. simple lang, tingnan mo. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.